akala na dito sa Lola Choleng's House of Bread, na dating pandesal lang ang kanilang tinitinda noong 1957, ngayon nag-expand na at nagkaroon na ng pizza and drinks. Tara! So mga fam chikeos, nandito tayo sa pugon ni Lola Choleng's at kasama natin ang owner ng Lola Choleng's House of Bread na si Sir J. Art Ocampo. Sir J. Art, may mga ilang katanungan lamang po kami sa inyo. Paano po nagsimula o paano po nag-grow lalo yung business ni Lola Choleng? 10 years after the war of World War II. So, syempre, lahat ng countries struggling noong panahon nila. Ngayon, si Lola Choleng ay nakaisip ng ininegosyo niya. Sa tulong din nga pala ng kanyang kapatid. Yung kapatid niya na si Itring, si Lolo Itring de la Cruz, kapatid niya yun sa mother side. Kasi ayun ay master baker at that time. Ngayon, nag-collab sila nung araw. Hindi pa naman uso yung collab na nung araw. Nag-collab silang magkapatid, nagtulungan na maitayo ang bakery. Yung bakery yun ay nagsimula nga noong 1957, tapos dun sa may Valle Verde, dun sa pinakamatagal na pwesto, dun sa nakilala talaga, sa may Flores Street. Doon na siya sumikat kasi nga quality yung tinapay, lalong-lalo na yung pandesal, nagustuhan na at napulsuhan ng ating mga sinaunang taga San Pablo ba. And as time goes by, yun, tumanda na siya. Suddenly, she passed away at nag-maintain ng Choleng ay yung mother ko, si Cristina de las Alas Ocampo. Naipasa na rin sa akin. Ito naman, doon naman nagsimula yung struggle kasi nung way back 2013 ay lumipat na kami dito, which is malayo sa bayan. Usual na bilihan ng tao ay nawala. Siyempre, yung convenience ba? Yung araw-araw kang bibili dito, pupunta ka dito, mamamasahe ka. So, nakaisip kami mag-asawa na why don't we innovate? Yung innovate na sinasabi namin ay inilapit namin sa customer ang ating produkto sa pamamagitan ng cart system. Yun naman ay nagawa natin ng magandang solusyon. Bukod pa po doon, ano po yung pinakitatak ni Lola Choleng's para maging consistent at kumbaga ay ayun po ang laging napupusuan ng ating mga San Pableño. Ano po ba Ay ang definitely sekreto? ay yung pandesal talaga natin. Kasi ayan ay nasa old tradition and old way na paggawa ng tinapay. As you can see, through process pa lang doon sa ating gawaan until here. Kasi iba rin ang wood fire oven eh. Yun lang talagang proseso ang iniingatan at yun ang sikreto. So ano naman po ang nagpa-inspire sa inyo ng inyong wife na mag-expand pa at gumawa ng mga pizzas and also mga drinks? Ako'y lumaki na sa pandesal. Pinanganak ako sa pandesalan eh. Diba? 1982 ako eh. Yung bakery namin is 1957 pa. Ito talaga yung way of living namin. Siyempre, na-influensyahan ko na rin si wife. Nag-aral kami ng culinary arts. International School for Culinary Arts. So, pangalagaan na lang kung ano yung naiwan sa amin at palakihin. Sir J. Art, ano po ba ang pinakang best seller niyo po dito sa Lola Choleng's House of Breads? Ang best seller talaga namin ay kahit anong mangyari ay talagang pandesal. Pero ngayon, syempre, meron tayong promote na bagong mga produkto na it might magugustuhan ng tao. Which is yun yung pizza natin. Yung pizza natin ay dalawang klase ang dough niya. Isang Napoletana, yun yung pinaka-old, traditional na pizza sa Italy. Yun talaga, yun talaga yung kumbaga ninuno ng mga pizza, ang Napoletana. At isa pa ay yung Romano. Mahirap sabihin 100% authentic yung ginawa natin. Kasi, unang-una wala tayo sa Italy. Alam mo naman ang tinapay ay ayan ay chemistry din. So, lahat ng bagay ay may apekto sa ating tinapay. Mga fam chikeos, sobrang
talino and generous ng ating owner na si Sir JR. So, thank you po, Sir JR. So, ayun na nga mga fam chikeos, mga achikeos, mga bochikeos. Located lamang ito sa Balagtas Boulevard sa San Pablo City, Laguna. And meron din silang mga other branches. And also, napakasarap ng kanilang mga drinks. Siyempre, pinatikim din nila ang napakasarap na Napoletana at Romano pizza. Pwede nga ditong tumambay kung gusto ng mga barkada nyo o di kaya yung banding lang ng family. Yung ambience niya napakaganda and yung quality sobrang sarap. Siyempre, kasama natin si Nakadiskarte, si Ikwento na yan, at saka si Kamahika TV, and also si JMD. So ayan, kumain kami dyan, grabe. Sobrang cheesy at sobrang malasa niya. So paano ba yan? See you ulit next FT Diary. This is Miss K, fading out.